Kabanata 71. Mahigpit na pinanghawakan ni Michael ang kanyang paninindigan hindi dahil gusto niyang labanan si Ariel, kundi dahil tinarget niya si Richard. Magandang ideya yan. Mabagal at matatag ang panalo sa karera. Dapat muna nating panatilihin ang katatagan at gamitin iyon para makapasok sa merkado. Ilang konserbatibong pag-iisip na senior executive ang nagpahayag ng kanilang suporta. Hindi, walang kwenta ang pagkaantala ng isang taon. Kung ang aming kumpanya ay gagawa ng konsesyon sa oras na ito, ang balanse ng TOR sa deal na ito ay lilipat sa mga kamay ng Westpraise Group. Magiging mas mahirap para sa amin na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa susunod na yugto. Tutol naman si Ariel. Dahil ang kanyang mga opinyon ay naiiba kay Michael, ang mga radikal at konserbatibo ay nagsimulang makipagtalo sa isa't isa pati na rin na walang panig na sumusuko sa isa't isa. Sige, lahat. Manahimik ka. Tinapik ni Iris ang mesa, nag-udyok sa lahat na isara ang kanilang mga bibig ng maingat. Dahil may dalawang magkaibang pananaw, hahayaan kong kumilos ang magkabilang panig sa kanilang magkahiwalay na mungkahi. Si Mr. Davao ang mamamahala sa pakikipagnegosasyon sa Westpraise Group tungkol sa profit margin, habang si Ms. Summers ang mananagot sa pakikipagnegosasyon at pakikipagtulungan sa Whitbur Oak. Maaari kang makipag-ayos ng hiwalay ngunit sabay-sabay, at inaasahan ko ang isang sagot sa loob ng 2 araw. Nagdesisyon si Iris at itinuon ang atensyon kay Michael. Mr. Davao, tungkol sa negosasyon sa Westpraise Group tungkol sa mga margin ng kita at sa kasunod na pagpapalawak sa pamamagitan ng aming pangalawang ruta ng pagbebenta, gaano kakatiyak na gagana ito? Higit sa 70% tiwala. Mariing sabi ni Michael. Magandang balita iyan. Mahusay, maaari mong simulan ang iyong mga talakayan sa Westpraise Group. Siguraduhing bawasan ang kanilang tubo sa mas mababa sa 5%. Tumango si Michael. Ms. Summers, gaano kakatiyak sa pakikipagtulungan sa Wheat Group? Napatingin si Iris kay Ariel. Ay, naiwang nakabuka lang ni Ariel ang kanyang bibig. Alam niya na ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap, at hindi siya lubos na nagtitiwala sa kanyang mga pagkakataon. I'm 100% sure. Pinili ni Richard na tumayo sa pinakamasamang oras. Natigilan ang lahat dahil hindi nila inaasahan na muling magbo-voice out si Richard. 100%. Tiyak na marunong kang mag-bluff. Ngumisi si Michael. Hindi niya talaga maintindihan kung saan nakuha ni Richard ang ganoong klase ng tapang at pagtitiwala. Pareho rin ang naramdaman ng lahat. Para sa kanila, hindi lang clown si Richard, siya ang buong circle. Tanging pangungutya at pangungutya lang ang makikita sa kanilang mukha. Hindi pa ba sapat na gulo ang ginawa mo, Richard? Galit na pinandilatan ni Iris si Richard, at ramdam niya ang pananakit ng dibdib niya sa galit. Sinasabi ko ang totoo, Miss Young. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong pumirma ng isang pledge. Sabi ni Richard na walang pag-aalinlangan. Oo naman. Hahawakan kita sa iyong mga salita. Sabi ni Michael bago pa man makasagot si Iris. Kung hindi ka makakakuha ng kontrata sa Wheat Group, dapat kang magbitiw kaagad. Bakas sa mukha ni Michael ang saya dahil walang makikipagkumpetensya sa kanya para kay Ariel kapag na-kick out si Richard sa kumpanya. Deal. At kung gagawin ko. Sinama ni Richard ng matalim na tingin si Michael. Imposible. Ngumisi si Michael. Pakli ni Richard, walang imposible. Tinatanong kita paano kung. Well, kung makakapag-secure ka ng kontrata sa Wheat Group, magre-resign ako kaagad. Napangiti si Michael na dati ay sinubukan ang antas ng pinakamahusay na makipagtulungan sa Wheat Group, ngunit kahit anong pagsisikap ay walang saysay sa huli. Samantala, si Richard ay isang walang kakayahan na small-time secretary. Ang sitwasyon sa kamay ay nangangailangan ng madaliang pagkilos, at siya ay nagtitiwala na si Richard ay mabibigo ng Ms. Era. Patas na. Si Miss Young at ang lahat ng naririto ang magiging saksi sa ating kasunduan. Ngumiti si Richard. Tina-target na ni Michael si Richard mula pa noong una silang nagkita, at matagal nang nawala ng pasensya si Richard kay Michael. Kabanata 72. Ginagawa mo lang ng eksena. Malungkot na pinandilatan ni Iris si Richard.
Hindi niya akalain na kaya ni Richard na makipagtulungan sa wheat group, at iniisip niya kung kaya niyang patalsikan si Richard sa kumpanya kapag natalo siya. The point is, nauubusan na tayo ng oras. Makikipag-ayos sina Miss Summers at Mr. Wolf sa wheat grow up. Kung kayong dalawa ay hindi makakuha ng anumang karapatang makipagtulungan sa kanila sa loob ng 2 araw na ito, magpapatuloy kayo ayon sa pamamaraan ni Mr. Deval. Ginawa ni Iris ang kanyang huling desisyon. Alam ni Iris na mahihirapang makipagtulungan sa wheat group, kaya inilagay niya ang lahat ng pag-asa niya kay Ariel dahil hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang si Richard sa anumang paraan. Inaasahan na makita kang matanggal sa trabaho sa isa pang 2 araw, Mr. Wolf. Napangiti si Michael na parang nai-imagine niyang tinapakan ang ulo ni Richard. Lahat ng executive ng kumpanya ay umiling sa dismaya at tumingin kay Richard ng masama. Walang nag-iisip na mananalo si Richard. Na-dismiss ang pagpupulong. Agad namang lumabas ang lahat sa conference room. Halika sa aking opisina, Richard. Dumaan si Ariel kay Richard at nagpakawala ng malamig na singhot. Pinitik ni Richard ang kanyang ilong at sinundan si Ariel sa kanyang opisina. Nang makita ang medyo maasim na mukha ni Ariel, hindi napigilan ni Richard na magtanong, "May problema ba, Miss Summers? May nang-asar ba sayo? Sa tingin mo?" Diretsyong pinasabog siya ni Ariel at ibinagsak ang mga dokumento sa desk. She glared at Richard angrily and blasted, "Are you insane, Leon? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap para sa aming kumpanya na i-strike ang pakikipagtulungan sa wheat grow up? Bakit kailangan mong tumaya kay Michael nang walang dahilan? Ako ay magiging tapat sa iyo. Wala akong tiwala sa ating mga pagkakataong magtagumpay, kaya huwag kang lalapit sa akin na umiiyak kung natalo ka at kailangan mong umalis sa kumpanya." Galit na galit si Ariel na parang gusto na lang niyang lumapit kay Richard at ibuka ang ulo nito para tingnan kung puno ng mga gisantes ang kanyang brain. Humalaklak si Richard at sinabing, "Akala ko seryoso. Don't worry, hindi ako papatalo sa kanya. Di ba sabi ko kanina sa conference room nakipagkasundo na ako sa chairman ng wheat group? Pipirmahan natin ang kontrata mamayang gabi." Lalong napahagulgol si Ariel at tumawa sa kabila ng galit. "Oh talaga? Kung ganoon nga, bakit hindi mo na lang siya pirmahan ngayon? Bakit maghihintay hanggang gabi?" "Oh, well, tinatrato ako ng chairman ng wheat group ng hapunan ngayong gabi. We agreed to sign the contract then," simpleng paliwanag ni Richard. "Walang katapusan ang kalokohan mo ha. You're telling me inimbitahan ka ng chairman ng wheat group sa hapunan. Sino ka sa tingin mo? Nagsisimula na akong isipin na isa kang mapilit na sinungaling." Si Ariel ay nanginginig sa sobrang galit. Nakikita niya ang mga walang hiyang tao noon, ngunit hindi niya nakita ang isang taong walang hiya gaya ni Richard. Ang kanyang skin ay mas makapal kaysa sa pader ng lungsod at halos hindi natatagusan. "Hindi ako nambobola. Nagsasabi ako ng totoo." Walang magawang sabi ni Richard. "Tama na. Wala ako sa mood makinig sa kalokohan mo. Wala na tayong gaanong oras na natitira, kaya mas mabuting huwag nang mag-aksaya ng kahit isang segundo pa. Pupunta tayo ngayon sa wheat group para pag-usapan ang kooperasyong ito." Pinigil ni Ariel ang galit, hinawakan ang braso ni Richard, at naglakad palabas. Inatasan ni Iris ang negosasyon kina Ariel at Richard sa meeting kanina, kaya kinailangan ni Ariel na isama si Richard W. Si Richard na mag-isa lang ay hindi magiging patas sa kanya. Hindi na yun kakailanganin. Gaya nga ng sinabi ko, nasilyuhan ko na ang deal. Walang kwenta ang gumawa ng iba. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sasama ka ba sa akin o hindi? Kabanata 73. Galit na tinitigan siya ni Ariel. Naikuyong niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at nasa bingit na siya ng sisabog sa galit. "Ako." Napalunok si Richard matapos maramdaman ang nakamamatay na tingin ni Ariel at bumaba ang tingin sa nakakuyom na kamao ni Ariel. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na maaaring siya ay makakuha ng matinding pambubugbog mula sa kanya kung siya ay maglakas loob na magsabi ng isang salita. Ang pagsuntok sa kanya ang huling gusto niya. Okay.
Sasamahan kita. Ngumiti ng matamlay si Richard. Ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay nakasalansan laban sa kanya. Sa anumang kaso, ang pakikipagtulungan ay nataman na, kaya't magagawa ni Ariel ang anumang gusto niya. Hindi naman iyon big deal para kay Richard, dahil pwede na lang niyang i-treat ito na sinasamahan si Ariel sa paglalakad. Natutuwa kang gumawa ng matalinong pagpili. Malamig na ngumuso si Ariel at kinaladkad ang hindi kapani-paniwalang nag-aatubili na Richard sa opisina ng presidente. Pagkatapos ay hiniling kay Lily na i-print ang mga nauugnay na dokumento na gagamitin para sa pakikipag-ayos sa pakikipagtulungan. Kailangan din ni Richard ang kontrata, kaya sinenyasan niya si Lily na mag-print ng 2 pang kopya kung sakaling magkaroon ng emergency. Sa punong tanggapan ng Wheat Group, pinaandar ni Ariel si Richard sa kanyang BMW at ipinarada sa labas ng gusali. Ang swerte mo sa pagkakataong ito, Richard. Malamig na bamantong hininga si Ariel sa nakatabing pambabatikos kay Richard. Swerte ako. Paano? Labis na naguluhan si Richard. Sabi ni Ariel, ang isa sa mga senior kumula sa universidad ay ang manager ng Departamento ng Public Relations ng Wheat Group. Tatawagan ko siya dahil naniniwala ako na makakatulong ito para maging maayos ang kooperasyon. Hindi nakakagulat na pinilit mong makipagtulungan sa Wheat Group sa pulong. May koneksyon ka sa kumpanya nila. Biglang natauhan si Richard. Kabanata 2/3. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Isa siya sa mga hinahangaan ko, at hindi ako hihingi ng tulong sa kanya kung walang ibang paraan. At saka, hindi naman masyadong mataas ang posisyon niya sa kumpanya, so it remains to be seen kung may maitutulong ba siya, Ariel lamented. Ang isang admirer ay naiiba sa isang ordinaryong kaibigan, at hindi niya alam kung paano niya ito babayaran sa hinaharap kung siya ay may utang na loob sa kanya. Inilabas ni Ariel ang kanyang cell at tinawagan ang kanyang senior. Hindi nagtagal, lumabas sa kumpanya ang isang matangkad at gwapong binata na nakasuit, kurbata, at leather na sapatos. Ang kanyang itsura ay nagmukhang isang taong maalam sa negosyo. Dinala ni Ariel si Richard para makipagkita sa kanya. Long time no see, Ariel. Naningkit ang mga mata ng binata at nakangiting sinalubong si Ariel. Minsang kinilala si Ariel bilang pinakamagandang babae sa campus, dahil pangalawa lang ang kanyang itsura kay Iris. Ang binata ay gumugol ng higit sa 1 taon sa pagsisikap na makuha ang puso ni Ariel, ngunit napilitan siyang talikuran ang kanyang pagsisikap matapos mabigang manligaw dito. Ang tagal na nang huli niyang nakita si Ariel, at naging mas maganda siya kaysa dati. Kahit na siya sa isang salita makapigil hininga. Oo, matagal na. Salamat sa paghihirap para tulungan ako, Gilbert. Magalang na ngumiti si Ariel. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ito ay walang problema sa lahat. Pumasok ka na. Mag-uusap pa tayo sa loob, sabi ng binata. Nang makarating sila sa kanyang opisina, inutusan ni Gilbert ang clerk na magsalin ng tig-1 tasa ng kape para kina Ariel at Richard. Sino itong ginoong dinala mo, Ariel? Sumulyap si Gilbert nang may pagdududa kay Richard. Hayaan mong ipakilala kita sa kanya. This is Richard Wolff, a secretary to our company's president. Maikling pagpapakilala ni Ariel sa kanilang dalawa. Nice to meet you, Mr. Florenze. Ngumiti si Richard at nagkusa na batiin ang kabilang partido. Ah, so secretary lang siya. Ngumiti si Gilbert ng kalahating puso at tumingin kay Richard ng may tiyak na antas ng paghamak. Kabanata 74. Ang mga kalihim ay karaniwang naatasang gumawa ng sari-saring gawaing hindi sanay. Kulang sila ng tunay na talento at ang kanilang career development prospects ay hindi masyadong promising. Alinman. Bukod dito, ang Elegante Group ay nasa isang ganap na naiibang antas kumpara sa pangunahing kumpanya ng Wheat Group, dahil ang una ay isang maliit na subsidiary lamang sa ilalim ng Young Group. Bilang tagapamahala ng Departamento ng Relasyon sa Publiko, si Gilbert ay isang balbas lamang mula sa pag-promote sa nangungunang pamamahala ng kumpanya. Natural lang sa kanya na minamaliit ang isang hamak na sekretarya tulad ni Richard.
Pag-uusapan namin ni Ariel ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa negosyo. Pagtutulungan. Walang magagawa ang isang sekretarya na katulad mo kung mananatili ka rito. Sa tingin ko, dapat kang lumabas at maghintay, matipid na sabi ni Gilbert. Sigurado. Ipinagkibit-balikat ito ni Richard dahil hindi naman niya kailangan na magkaroon ng anumang talakayan noong una. Akmang tatayo na siya at naghahanda na sa pag-alis, hinawakan ni Ariel ang braso niya. To be honest, Gilbert, si Miss Young ang nag-ayos para maging kami ni Mr. Wolf. Ang namamahala sa negosasyong ito. Pakiramdam ko ay dapat siyang manatili dahil siya ay naatasan. With this responsibility as well. Awkward na ngumiti si Ariel. Si Gilbert ay dating hinahangaan niya na ilang beses niyang tinanggihan noon. Ang awkward na nang hilingin niya kay Gilbert ang pabor na iyon, at sigurado siyang magiging kakaiba ang kapaligiran kung iiwan siya ni Richard na mag-isa. Gilbert. Medyo malungkot na nakasimangot si Gilbert, ngunit mas magiging masungit sa kanya na itaboy si Richard pagkatapos sabihin ni Ariel ang sinabing iyon. Gusto kong marinig ang mga detalye ng pagtutulungang ito, Ariel, mahinahong pakiusap ni Gilbert. You see. Kinuha ni Ariel ang mga kaukulang dokumento, iniabot kay Gilbert, at isa-isang ipinaliwanag ang intensyon ng kumpanya. Nanatiling tahimik si Gilbert at binuklat ang mga pahina gamit ang isang kamay habang tinatap ng paulit-ulit ang mesa gamit ang mga daliri ng kabilang kamay. Tungkol sa mga channel sa pagbebenta na kinasasangkutan ng mga pampaganda, pinili ng Wheat Group na makitungo sa mga high-end at luxury goods lamang. Kung ang Elegante Group ay gumawa ng mga produkto na may katulad na tangkad, makakatulong siya upang mapaunlakan ang mga ito sa ilang lawak. Sa kasamaang palad, ang mga pampaganda ng Elegante Group ay hindi lamang umabot sa kinakailangang pamantayan. Nang walang anumang naunang president na kinasasangkutan ng gayong mga bagay, wala siyang magagawa upang matulungan siya. Price-wise, ang aming kumpanya ay maaaring maging flexible sa profit margin sa pamamagitan ng ilang percentage point. Iniisip ko kung magiging sapat ba iyon para tumulong ka sa pag-accommodate ng aming kahilingan. Sincere na tanong ni Ariel. Ang pangmatagalang pag-unlad ng Elegante Group ay nakasalalay sa kanilang tagumpay. Pakikipagtulungan sa Wheat Group, at handa si Ariel na magsakripisyo ng ilang kita kapalit ng mabungang pakikipagtulungan. Natatakot ako na medyo magulo pa ito, ang mukha ni Gilbert ay tila nagmumungkahi na siya ay inilalagay sa isang masikip na lugar. Masyado bang mahirap ito kahit para sa iyo? Si Ariel ay labis na nadismaya, at ang kanyang puso ay nanlamig sa isang iglap. Inaasahan na niya ang posibilidad na walang sapat na mataas si Gilbert. Posisyon sa kumpanya at malamang na hindi makakatulong, na naging eksakto ang kaso. Baka makatulong pa ako. Ako ay nag-iisang responsable para sa mga channel ng pagbebenta ng mga pampaganda. Bagamat wala akong awtoridad para sa anumang panghuling desisyon paggawa, ako ay humigit kumulang 70 hanggang 80% kumpiyansa na malalampasan natin ito kung dadalhin ko ito sa sinabi ng buong tapang. Ang bagay na iyon ay higit pa sa kanyang kakayahan, at ang totoo, hindi siya kahit 1% tiwala. Gayunpaman, wala siyang choice kundi bumusina ng kaunti para hindi siya maliitin ni Ariel. Talaga, ang galing. Ipaubaya ko na lang sa iyo, Gilbert. Tatandaan ng aming kumpanya ang iyong mabait na kilos kung magiging matagumpay ang pakikipagtulungang ito. Tuwang-tuwa si Ariel. Si Gilbert, gayunpaman, ay nagpatuloy, may isa pa akong dapat i-stress, Ariel. Hindi ito magiging madali dahil mga kinakailangan, iminumungkahi ko na sabay tayong maghapunan sa isang hotel mamayang gabi at pag-usapan ito ng mas detalyado. Kabanata 75. Isang pahiwatig ng ngiti ang bumungad sa mukha ni Gilbert. Hapunan. Sa isang hotel. Ang ekspresyon ng magandang mukha ni Ariel ay nagbago ng husto. Hindi na siya baguhan sa trabahong pangnegosyo, agad niyang naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Gilbert. Malamang na hindi kumain ang layunin ni Gilbert. Mukhang hindi masyadong bagay na mag-dinner kami sa hotel, Gilbert.
Sa tingin ko, mas makabubuti para sa amin ni Miss Young na i-treat ka sa isang pagkain bilang tanda ng aming pagpapahalaga kung matutulungan mo ang aming kumpanya na makamit ang matagumpay na pakikipagtulungan. Napangiti si Ariel at inaliw ang sarili sa paniniwalang siya, bilang senior niya noong mga araw ng kanyang estudyante, ay nag-imbita sa kanya sa hapunan ng walang ibang intensyon sa isip. Hindi mo yata naiintindihan ang gusto kong sabihin, Ariel. Alam mo naman na noon pa kita gusto, kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Kung papayag kang maging babae ko, gagawin ko ang lahat para tulungan kang makuha ang kontrata. Mataktik ang hiling ni Gilbert. Ano? Hindi pwede. Salamat sa iyong paghanga, Gilbert, ngunit ang lahat sa akin ay isang nakatatanda na iginagalang ko. I'm hoping na hindi ka lalampas sa linya. Hindi nasisiyahan si Ariel. Inaasahan niya na maaaring hindi magandang bagay na humingi ng tulong kay Gilbert, ngunit hindi niya inaasahan na si Gilbert ay magiging walang kahihiyan upang gamitin ang kanyang paghingi ng tulong upang gawin siyang kanyang kasintahan. Kailangan may mayaalok ka kung gusto mong masecure ang kontrata, Ariel. Ang lahat ng ito ay isang bagay ng kapalit sa mga araw na ito. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maging girlfriend. Magiging masaya rin ako kung magpapalipas ka ng isang gabi sa akin sa isang hotel. Hindi napigilan ni Gilbert na makaramdam ng kaunting galit matapos muling tanggihan ni Ariel. At nadama na walang saysay na itago ang kanyang tunay na kulay. Hindi niya kayang tulungan si Ariel na makamit ang matagumpay na pakikipagtulungan, kaya hindi mahalaga kung pumayag o hindi si Ariel na maging kasintahan. Magiging masaya siya hanggat magagamit niya ang pagkakataong iyon para matulog kasama niya. Magpakita ng paggalang, Gilbert. Umasim ang ekspresyon ni Ariel at napatayo siya nang may hampas sa mesa. Oh, pakiusap. Huwag mong subukan at umarte na parang ikaw ay mataas at makapangyarihan sa harap ko. Pareho kaming matanda, hindi pa pansin ang mga bagets na langgam na nasa paaralan pa. Dapat mong malaman sa ngayon na ang mga kababaihan ay dapat na sulitin ang kanilang kagandahan sa kanilang kalamangan. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, baka wala ka ng isa pa. Sino ang nakakaalam, maaaring marami ka ng naging boyfriend pagkatapos tumuntong sa totoong mundo. Ngumisi si Gilbert. Dahil ang magkabilang panig ay nahulog na sa isa't isa, wala na siyang dapat ipag-alala. Wala kang kahihiyan. Sa sobrang galit ay dinampot ni Ariel ang kape sa mesa at itinaboy ito sa mukha ni Gilbert. Natigilan si Gilbert at natapon ang kape sa buong mukha at katawan. How dare you, be asterisk. Nina si Gilbert sa nangyari at binigyan ng backhand slap si Ariel sa mukha. Nagulat si Ariel. Ang isang marupok na babae na tulad niya ay walang kap-ares kay Gilbert. Saktong sa pagindayog niya palapit sa pisngi niya, biglang may sumulpot na malaking kamay sa harapan niya at mahigpit na hinawakan ang palso ni Gilbert. Richard. Nawala ang isip ni Ariel at lumingon siya para makita si Richard. Ang kanyang puso ay tila lumaktaw sa isang tibok at siya ay hindi nagtagal ay napuno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan. Pakawalan mo ako. Napaungol si Gilbert. Sinubukan niyang hilahin ang braso, ngunit hindi siya makawala sa pagpipigil ni Richard. The of his efforts spurred him to raise his other hand and slap Richard in the face. Ikaw ang nagtanong. Malamig na ngumuso si Richard at binigyan si Gilbert ng pinakamarahas na backhand. Sampal. Kabanata 76. Kasunod ng malutong na sampal na iyon, naramdaman ni Gilbert na nagpantang ang mga tenga niya nang bumagsak siya. Tumama ang kanyang noo sa sulok ng mesa at nagsimulang umagos ang dugo. Napaungol si Gilbert sa sakit at hinawakan ang kanyang noo, tanging nakatikip ang kanyang mga kamay. Dugo. Papatayin kita. Pulang dugo ang mga mata ni Gilbert, at nag-uumapo ang galit sa kanyang puso nang sumugod siya kay Richard na parang baliw. Tumalon si Richard sa himpapawid, sinipa ang ibabang tiyan ni Gilbert, at pinabagsak si Gilbert sa dingding matapos ang pag-urong ng ilang hakbang. Iyon na siguro ang pinaka-nakakahiyang sandali ng buhay niya. Kalimutan mo na, Richard. Fair na. Nang makabalik sa katinoan si Ariel, dali-dali siyang lumapit at hinawakan ang braso ni Richard. Sa mga nangyari,
ang kooperasyon ay wala na at hindi na siya umasa dito. Ang gusto lang niya ay umalis ng mabilis hanggat maaari, baka lumaki pa ang mga pangyayari. Tumango si Richard at naglakad palabas kasama si Ariel. Ihinto ang mga ito. Huwag mong hayaang makatakas sila, pilit na bumangon si Gilbert at nagpakawala ng dagandong. Sa oras na iyon, ang kaguluhan sa opisina ay nakaalerto na sa mga empleyado sa labas. May tumawag sa mga security guard ng kumpanya, 6 sa mga ito ang nagpatigil kay Richard at Ariel ilang sandali matapos silang lumabas ng opisina. Humabol si Gilbert mula sa likuran at naging kumpiyansa nang makita niyang dumating ang mga security guard. Mr. Gore, sinampal ako ng lalaking ito dito. Gusto kong matikman mo siya ng sarili niyang gamot. Bugbugin mo siya. Tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan na maaaring mangyari. Si Gilbert ay may masamang ekspresyon. Hindi siya kalaban ni Richard, ngunit sa paligid ng 6 na security guard, kumpiyansa siya na hindi kayang talunin ni Richard ang lahat kahit na may ilang kasanayan sa pakikipaglaban si Richard. Maasim ang ekspresyon ng pinuno ng seguridad, dahil hindi lang gulo ang ginawa ni Richard sa kumpanya kundi nasugatan pa si Gilbert. How dare you make commotion in our company building? Nanghihingi ka ng gulo. Turuan mo siya ng magandang aral, guys. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ilang tao ang naglabas ng mga batuta na kanilang dalaat. Marahas na sumugod kay Richard. Richard, mag-ingat ka. Bulalas ni Ariel. Ay 6 laban sa 1, at ang 6 ay may mga armas din. Kahit anong tingnan, halos 0 ang tsansa ni Richard na manalo. Parehong nag-aalala at walang magawa si Ariel. Sa halip na umatras, sumulong si Richard na parang tigre na natagpuan ang sarili sa loob ng kawan ng mga tupa. Sinuntok at sinipa siya ng mga gwardya, ngunit wala ni isa sa mga atake nila ang nakatama sa kanya. Umabot sa gitnang yugto ang pagpino ng enerhiya ni Richard sa kagandahang loob ng Energy Convergence Circle mula sa. Wala pang 10 segundo, lahat ng 6 sa mga security guard na iyon ay natambas sa lupa, at bawat isa sa kanila ay bumagsak ng mahina sa lupa. Natulala sina Gilbert at Ariel nang makita ang nangyari. Pati ang mga empleyadong nakapaligid sa kanila ay natulala. Hindi nila pinangarap na magiging ganoon kalakas si Richard. Natalo niya mag-isa ang 6 na security guard at si. Alam ni Ariel na nagkaroon ng alitan si Richard kay Joseph ilang araw na ang nakalipas at nasugatan ang ilang mga security guard ng kumpanya ng mag-isa. Gayunpaman, wala siya doon sa oras na iyon, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita ang sarili ni Richard. Mata. Laking gulat niya dahil ito ang unang pagkakataon na tunay niyang nakita ang kawalang takot ni Richard. Kamangha-manghang, nagsimulang kuminang ang magagandang mata ni Ariel at ang kanyang puso ay tumibok na parang isang USA. Siya ay. Kabanata 77. Sa wakas, naunawaan na rin ni Ariel kung bakit pinuri ni Iris si Richard sa pagiging gwapo. Ibinahagi niya ang parehong mga iniisip tulad ni Iris sa sandaling iyon at naramdaman na ang matangkad at matayog na figure ni Richard ay ang pinaka-epitome ng gwapo. Bilasan mo. Tumawag ka ng pulis. Napasinghap ng mariin si Gilbert at napalitan ng gulat ang dati niyang malupit na ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung paano naging napakalakas ng isang hamak na sekretarya na tulad ni Richard. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwalang totoo iyon. Tama na. Ano ang nangyayari sa mundo? May galit na sumigaw mula sa likuran. Ang boses ay nagmula sa isang binata, na lumapit sa eksena mula sa malapit kasama ang ilan sa mga executive ng kumpanya. Ang binata na nanguna sa grupo ay walang iba kundi si Jensen. Nagulat siya sa kaguluhan na dulot ng away. Mr. Wick. Nagulat ang mga nanunood. Si Jensen ay apo ng chairman ng Wick Group na nagsilbing general manager ng kumpanya. Dumating ka sa tamang oras, Mr. Wick. May nanggugulo sa kumpanya namin at naging injured ako dahil dito. Kailangan mo silang dalhin sa hustisya. Tuwang-tuwa si Gilbert at parang sarat na gumapang sa paanan ni Jensen. Kahit na nasilaw ni Richard ang lahat sa kanyang napakahusay na kakayahan sa pakikipaglaban,
Ang Wicks ay isa sa pinakamataas na ranggo at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Springfield City. Si Jensen, bilang panganay na anak sa pamilya, ay maaaring wakasan ang buhay ni Richard sa isang kurot sa kabila ng kahangahangang mga kakayahan ng huli. Sino ang nagdulot ng gulo sa aming kumpanya? Ang lakas ng loob mo. Galit na galit si Jensen. Ito ay isang ganap na gulo doon, at Jensen ay hindi makita Richard dahil ang bilang ng mga empleyado na nanunood mula sa isang gilid na hamarang sa kanyang paningin. Siya yun. Siya na nga. Itinuro ni Gilbert ang direksyon ni Richard na may sama ng loob. Tapos na para sa kanya. Sa lahat ng mga taong nakakasama niya, kailangan lang niyang piliin ang weak group. Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Oo. Ang impluwensya ni Mr. Wick ay ginagawang mas madaling tapusin iyon. Mabuti. Lalaki para sa. Nagbulungan ang mga nanonood sa mahinang boses at ngumisi habang nakatingin kay Richard ng masama. Bilang mga empleyado ng Wick Group, ipinadama sa kanila ng panggugulo ni Richard na tila sila ay direktang kasangkot, sa kabila ng hindi iyon ang kaso. Lahat sila ay nakadama ng magkatulad na pagkamuhi kay Richard at walang ibang nais kundi ang wakasan ni Jensen ang mga kalokohan ng isang mayabang na tagalabas tulad ni Richard. Mr. Wick, ganun ba? Please let me explain, namutla si Ariel sa takot at tumayo kaagad sa harapan ni Richard. Bagamat hindi pa niya nakilala si Jensen, alam niyang ang Wicks ang may-ari ng Wick Group, Ann. Naku, walang pakundangang kumilos si Richard sa teritoryo ng Wicks para protektahan siya na sugatan niya si Gilbert at natamba ang 6 na security guard. Nagdulot ito ng napakalaking kaguluhan na halos tiyak na hindi magiging maganda ang wakas para sa kanya, lalo na ang salarin na si Richard. Mr. Wolf. Ikaw. Gulat na napatingin si Jensen. Jensen. Hindi ko ini-expect na magkikita ulit tayo ng ganoon kaga. Ngumiti si Richard at binati si Jensen. Kilala ng lalaking iyon si Mr. Wick. Natigilan ang mga nanunood at halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Gilbert, masyadong, ay shell-shocked. Hindi niya pinangarap na ang isang hamak na sekretarya tulad ni Richard ay makakaalam ng gene ng Wick Group. Na lumabas sa kanyang puso. Richard, you, him, you both, nagulat si Ariel. Naguguluhan siyang tumingin kina Jensen at Richard at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa mundo. Kabanata 78. Hindi pinansin ni Jensen ang pagtataka ng lahat. Mabilis siyang naglakad papunta kay Richard at sinabing may magalang na ngiti, "Ano ang nagdala sa iyo dito sa aming kumpanya, Mr. Wolf?" "Oh, nandito ako para pag-usapan ang posibleng pagtutulungan," nakangiting sagot ni Richard. Pagtutulungan. Oo, ang ibig mong sabihin ay ang pagtutulungan ng Elegante Group at ng Wick Group. Tumawag lang sa akin ang lolo ko at sinabing pumayag siya na pumirma sa kontrata sa hapunan ngayong gabi. Bakit ka pumunta dito ng maaga? Nagulat si Jensen. Siya lang ang may pananagutan sa negosyo ng mga channel ng pagbebenta ng Wick Group, at kinausap siya ni Bernard tungkol dito sa telepono kanina. Well, eto si Miss Summers, ang assistant ng president ng company namin. Sinabi ko na sa kanya na napag-usapan na ang kooperasyon, ngunit hindi siya naniwala sa akin at nagpumilit na sumama sa akin dito. Walang magawa si Richard na ngumiti at maikling ipinaliwanag ang buong sitwasyon, kasama na ang panggigipit ni Gilbert sa opisina. Kaya hindi ka nagsisinungaling nang sabihin mong nakipag-ayos ka na ng kooperasyon sa chairman ng Wick Group, na blanko ang isip ni Ariel. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na totoo ang lahat ng sinabi ni Richard sa pulong. Siyempre hindi. Naniniwala ka na sa akin ngayon, hindi ba? Ipinagkibit balikat ito ni Richard. Namula ang magandang mukha ni Ariel at nahiya siya matapos mapagtanto kung gaano siya katanga. Ito lang ang ginawa mo, Gilbert. Matapos malaman ang dahilan ng kabiguan, nawalan ng gana si Jensen at matalim na sumulyap kay Gilbert na may nakamamatay na tingin. Dahil sa gulat, nagmamadaling lumapit si Gilbert at sinubukang gumawa ng dahilan para sa kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali. Hindi, Mr. Wick, hindi yun ang nangyari, hindi ko. Ako. Tumahimik ka. Ayokong marinig ang alinman sa mga palusot mo.
Si Mr. Wolf ang pinarangalan na panauhin ng aming pamilya. Siguradong napapagod ka na sa buhay kung lumampas ka sa kawalan mo ng respeto sa kanya at sa kaibigan niya. Galit na galit si Jensen kaya sinampal niya si Gilbert sa mukha at muntik nang mapalipad ang huli sa isang tabi. Si Richard, na nagligtas sa buhay ng lolo ni Jensen, ay mas kapanipaniwala at mapagkakatiwalaan kaysa kay Gilbert sa paningin ni Jen. Maaaring ipaglaban ni Gilbert ang lahat ng gusto niya, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Ang pinarangalan na panauhin ng Weeks. Nagulat ang mga nanunood. Walang sino mang umasa na magkakaroon ng koneksyon si Richard kay Jensen, at mas nakakagulat na marinig na itinuring siya bilang isang kagalang-galang na panauhin. Napakalaking asosasyong iyon. Mr. Wick, wala akong ginawang ganoon. Siya ay nagsisinungaling. Please believe me, tinakpan ni Gilbert ang kanyang mga pisngi at determinado pa ring sumugod. Huwag kang lalapit sa akin. Sa pamamagitan nito, ikaw ay tinanggal mula sa kumpanya na may agarang. Epekto. Labas. Sinipa ni Jensen si Gilbert, saka itinuon ang atensyon sa ilang security guard sa tabi niya. Security. Paki-escort mo siya palabas ng building. Walang personalan si Richard laban sa mga security guard, kaya nanatili siya sa kanyang lakas kapag lumalaban siya. Kaya naman, kailangan lang ng kaunting pahinga ng mga gwardya para mabawi ang kanilang lakas at makatayo pabalik. Matapos matanggap ang mga utos ni Jensen, sinimulan nilang hamakin si Gilbert dahil sa halos pagsangkot nito. Sila din. Mr. Wolf, gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa ngalan ng karumal-dumal na pag-uugali ng aming kumpanya at ng iyong kaibigan. Ngumiti ng paumanhin si Jensen at magalang na yumuko ang kanyang mga kamay para humingi ng tawad. Masyado kang magalang. Ayos lang basta madadaanan mo ang padalos-dalos kong pag-uugali. Napakamot ng ulo si Richard at medyo nakaramdam ng pagsisisi. Kung tutuusin, siya ang nasangkot sa isang away sa kumpanya ni Jensen at gumawa ng buong gulo sa kanilang lugar, ngunit si Jensen ang nagkusa na mag-apo. Kanya. Kabanata 79. Ngumiti si Jensen, tumingin sa oras sa kanyang relo, at sinabing, halos 4 na, Mr. Lobo. Maaari rin na manatili dito at maiwasan ang gulo ng pagkakaroon ng bumalik. I was thinking about calling my grandfather right now and we can head straight to the hotel for a early dinner. Okay lang ba yun sa iyo? Sure. Tumango si Richard, ngunit bahagya siyang nag-alinlangan nang tumingin siya kay Ariel sa tabi niya. Mabilis na naintindihan ni Jensen ang ibig sabihin ni Richard at nakangiting niyaya si Ariel. Miss Summers, dahil kaibigan ka ni Mr. Wolf, gusto mo bang sumama sa amin kung maginhawa para sa iyo? Salamat sa imbitasyon. Alam ni Ariel na naimbitahan lang siya dahil kay Richard. Ang kanyang pagkamausisa sa relasyon niya sa Weeks ay nagtulak sa kanya na sumang-ayon sa imbitasyon ni Jensen pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa loob ng isa sa mga marangya at Kat-Angie tanging VIP room sa The Sovereign Hotel, Bernard. At umupo si Jensen kasama sina Richard at Ariel sa mesa. Sa ilalim ng mga direksyon ni Bernard, ang mga waiter ay nagsimulang maghain ng alak at pagkain, lahat na kung saan ay ang pinakamahusay at pinakabihirang ng mga delicacy. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin noong isang araw. Iniaalay ko sa iyo ang toast na ito bilang pagpapakita ng aking pasasalamat. Todong ngiti si Bernard habang tinataas ang wine glass niya kay Richard. Masyado kang magalang, Elder Wick. Hindi naman masyadong mahirap sa part ko, kaya wag mo masyadong seryosohin, sabi agad ni Richard. Kinuha niya ang baso ng alak, nakipag-clink sa baso kay Bernard, at saka ininom ang buong baso ng sabay-sabay. Tumingin si Ariel kay Bernard, pagkatapos ay kay Richard, at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Noong una, inisip niya na may kaugnayan si Richard kay Jensen, marahil bilang isang malayong kamag-anak ng W6, o dahil sa matagal na pagkakaibigan ng kanilang mga ninuno. Mga ninuno ng kanilang pamilya. Gayunpaman, tinawag ni Richard si Jensen sa kanyang unang pangalan, ngunit tinawag ni Bernard si Richard ng may paggalang, si Mr. Wolf. Walang ideya si Ariel kung ano ang nangyayari, at kung ano man ang relasyon nila ay isang ganap na gulo. Natigilan si Ariel.
Paminsan-minsan ay napapasulyap siya kay Richard, pakiramdam niya ay lalong nahihirapang unawain ang konsepto ni Richard bilang isang tao. Doon. Ilang beses na hindi niya mapigil ang magtanong kay Richard kung ano ang nangyari. Matapos isaalang-alang na ito ay hindi isang napakaangkop na pagkakataon upang magtanong ng isang bagay na tulad ng, siya sa wakas ay nagpasya na huwag magtanong. Hindi nag-o-overthink si Richard tulad ng ginawa ni Ariel at simpleng nakipag-usap sa paraan nila Bernard at Jensen nang hindi nakaramdam ng awkward. Samantala, hindi hihigit sa isa o dalawang inumin lang ang maipapakita ni Bernard sinseridad dahil kagagaling lang niya, kaya inutusan niya si Jensen na i-entertain ng maayos sina Richard at Ariel in his behalf. Dahil babae si Ariel at kailangan niyang magmaneho, nag-toast siya ng tsaa kaysa alak. Walang ganoong alalahanin si Richard, kaya nakipag-inuman siya kay Jensen. Parang lumaki silang dalawa. Matapos ang ilang tunog ng alak at matapos ang halos lahat ng pagkain, ang piging ay malapit ng matapos. Kinuha ni Bernard ang tea. Nandito lang. Inilabas ni Richard ang dalawang kontrata na inilimbag ni Lily at iniabot kay Bernard. Alam ni Bernard na ihiwalay ang mga personal na bagay sa mga propesyonal na usapin sa negosyo, kaya binasa niya ang kontrata. Nabasa ko na ang kontrata, Mr. Wolf. Sa nakikita ko, wala namang issue. Gayunpaman, gusto kong tea. Pananabik. Masyado bang mataas? Bumilis ang tibok ng puso ni Richard. Wala siyang alam tungkol sa kung paano nagsagawa ang mga kumpanya ay hindi siya sigurado kung ang presyo na inilagay niya ay masyadong mataas o masyadong mababa. Kabanata 100. Tumalon din ang puso ni Ariel sa kanyang lalamunan. Sa wakas ay tinulungan ni Richard ang kumpanya na makakuha ng pagkakataon na makipagtulungan sa wheat group, kaya talagang kahihiyan kung ang presyo ay naging hadlang. Elderwick, Sir, kung hindi ka nasisiyahan sa presyo, maaari nating bawasan ito ng ilang porsyento. Gayunpaman, maaari lang tayong mag-drop ng 5% puntos sa pinakamarami. That's the most we will be able to compromise, Ariel said with utmost sincerity and bring out her trump card in good faith. Hindi, na-misunderstood mo ako. Hindi ko sinasadyang mataas ang presyo. Sa tingin ko, medyo mababa. Ngumiti si Bernard at umiling. Ito ay, mababa. Natigilan si Ariel at hindi makapaniwala sa narinig. Matagal na siyang sumali sa workforce, at sa lahat ng negosasyong pinagdaanan niya, ang mga kliyente ay palaging nagrereklamo tungkol sa presyo na masyadong mataas at kadalasan ay gagawin ang lahat upang subukang ibaba ito. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tao na nagsabi na ang presyo ay masyadong mababa. Talaga. Iminumungkahi ko na ibigay ng wheat group ang iyong kumpanya ng 10% ng mga kita. Ano sa tingin mo? Nakangiting mungkahi ni Bernard. Sigurado ka ba? Napakagandang balita iyan. Pahintulutan akong magpasalamat sa iyo sa ngalan ni Miss Young, Elder Wisik. Tuwang-tuwa si Richard. Bagamat wala siyang kaunting ideya pagdating sa mga presyo, maaari lamang itong maging magandang balita kung handang isuko ni Bernard ang ilan sa kita. Hindi ito isang biro, hindi ba? Natigilan si Ariel at hindi makapaniwala ang ekspresyon nito. Naranasan niya pagdating sa panloob na gawain ng mga negosasyon, hindi tulad ni Richard na may kaalaman lamang sa mga karaniwang tao. Alam niya na ang tubo ng wheat group ay humigit kumulang 16% o 17% lamang, ngunit handa si Bernard na ibigay ang 10% ng mga kita sa Elegante Group nang walang anumang kondisyon na kalakip. Ito ay katulad ng paghulog ng pera sa kondangan ng isa. Nagsimula ng magduda si Ariel sa kanyang pananaw sa mundo. Huwag kang mabalisa, Miss Summers. Ang aking lolo ay isang tao ng kanyang salita. Tiyak na gagawin niya ang sinasabi niya at hinding-hindi siya magbibiro sa inyong dalawa. Nagmamadaling sabi ni Jensen. Oo, malaki ang utang na loob ko kay Mr. Wolf, at ito ang pinakamaliit na magagawa ko para mabayaran siya. Bernard. Nakangiting tumango. Sa wakas, nabunyag na ginagawa ni Bernard ang lahat ng iyon bilang pasasalamat. Sa wakas ay naunawaan na ni Ariel kung paano nabuo ang relasyon ni Richard at Bernard, ngunit may katanungan pa rin sa kanyang isipan,
ano kaya ang nagawa ng isang ordinaryong sekretarya na tulad ni Richard para makamit ang gayong matinding pasasalamat mula sa isang tulad ni Bernard? Bukod pa dyan, handa kaming pumirma ng 3 taong kontrata sa halip na sa karaniwang 1 taon na kontrata, kung ito ay sang-ayon sa iyong kumpanya. Maaari rin nating i-renew ito sa 3 taong termino sa hinaharap, dagdag ni Bernard. Masaya sana kami. Maraming salamat, Elder Wick. Tuwang-tuwa si Richard at paulit-ulit na nagpasalamat sa matanda. Pagkatapos ay kinuha ni Bernard ang kanyang panulat at isinulat ang 2 bagong termino sa dulo ng kontrata. Ang una ay ang kanilang pagpayag na magbigay ng 10 pers. Sa wakas, pinirmahan ni Bernard ang kanyang pangalan, at pinirmahan din ito ni Richard sa ngalan ng Elegante Group. Mayroong 2 set ng kontrata, kaya bawat partido ay may hawak na 1 kopya. Matapos masecure ang kontrata, hindi napigilan ni Ariel na kurutin ang kanyang pisngi at isipin kung nananaginip ba siya ng matagal. Isang masakit na sakit ang bumalot sa kanya at pinatunayan na hindi siya nananaginip. Lumabas ng hotel sina Richard at Ariel at sumakay sa kotse. Sa kanilang pag-uwi, hindi na napigilan ni Ariel ang kanyang pagkamausisa at tinanong siya, "Richard, kumusta kayo ni Elb?" Siya, "Wala lang. Mayroon akong kaunting kaalaman sa medisina," at si Elder Wick ay nahimite sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga ilang araw na ang nakararaan. "Nandoon ako, kaya niligtas ko siya."